Diba, sabi ko, walang badge of honor ang overwork at burnout. So, hindi mo kaya. Meron akong nakapost na video dyan sa channel natin. Ang title niya is We Do Have. Ayan. I really and I highly recommend that you watch that video. Yan yung kung paano mo i-align yung gusto mo ngayon at yung kung saan ka na. Yung parang future self, paano sila mag-align. Hello guys! Hello mga Combase Kada! In today's video, may share ako sa inyo. Okay? Ang dami kasi nagtatanong pa rin sa akin about how to start in freelancing, how to start as virtual assistant, mga ganyan. And honestly, hindi ko siya talaga maupuan, although meron na akong gustong i-share sa inyo. Kaya this time, may iba yung setup. Ginawan ko siya habang meron akong ginagawa. And yun yung mapapanood niyo sa video. So, just a heads up guys, hindi ganun kaganda yung lighting nito or yung pinaka-background. However, I hope you will still get the message that I wanted to share with you. And hopefully, makatulong sa inyo and meron kayong mga lessons na makuha out of it. Okay, so hindi ko na patatagalin. Let's watch the video now. I decided to just create a video habang naghuhugas akong pinggan kasi habang gumagana yung thought process ko. Baka mawala kasi. So, hindi ko na inantay na umupo ako sa production station ko. Dito na lang, para tuloy-tuloy ko na lang sabihin ko ano yung gusto kong sabihin message sa inyo. Okay, so ayun na nga. Tapusin ko na to kasi super late na. Almost 12 a.m. na. And gumagana nga, sabi ko nga gumagana yung aking creative juices. Regarding sa tanong na how to get started or how to start as virtual assistant or as freelancer. Kanina kasi nag-live kami. Nag-live kami ng mga ka-home-based kada ko, mga ka-momshies ko sa Facebook page ko, yung Sheena Santos, which is naka-share dun sa group, Home-Based Mom Diaries. Supposed to be dapat dun yun sa Home-Based Mom Diaries, kaya lang medyo nagkaroon ng technical problem. Anyway, so going back. So, yung how to start as virtual assistant, sabi ko nga kanina dun sa live, nag-evolve na halos yung sagot ko. Dati kasi napakasimple lang ng tanong, parang create ka ng account, mag-apply ka ng mga trabaho, mag-aaral ka ng skill, di ba? Normally, yun naman talaga yung ina-advise. Pero siguro, as time passes by, and since matagal na rin naman ako nandito sa ganitong trabaho, like freelancing, di ba? Almost 16 years, kung hindi ako nagkakamali, 15 or 16 years na akong ganito. And marami na ako na-encounter na iba't ibang mga ka-home-based mom and dad, mga naging students ko sa course ko ng marketing automation, and iba-ibang tao na nakakausap ko, personal or online, ganyan, mga one-on-one ko. And even sa personal experiences ko, masasabi ko na hindi na lang pala ganun kasimple lang kung paano magsimula. Siguro, I'd say na it's better to create a checklist first, okay? And what do I mean by creating a checklist? Ano dapat yung meron ka sa checklist? So, ito, note nyo na lang ha. So, wala na akong lighting na inintindi. Basta, ito, naglagay na lang ako ng mic at least para madinig nyo ako, di ba? Then, wala nang lighting. Nilagay ko na lang sa camera holder ko kung saan nandun yung tissue ko. So, sana wag mas babasa. So, again, going back. So, dun sa checklist na sinasabi ko, ganito na lang. Sa checklist, first, ang alamin mo is, ilang oras yung talagang kaya mong ilaan. Kung mag-online job ka, mag-online assistant, sabihin na natin virtual assistant, ilang oras talaga yung kaya mong ilaan. For example, you're a first-time mom, o kaya, kasi iba-iba pa yan, di ba? Like, kunwari, nagtatrabaho ka ngayon, currently employed ka, sabihin natin sa call center, sa bangko, sa corporate, ganyan. So, kung gusto mag-online job, hindi ko i-advise sa'yo na mag-resign ka agad-agad. Especially kung wala kang backup plan or backup money or pera na magagamit mo habang nag-a-apply ka, ganyan. So, dapat meron ka muna. Dapat meron kang secured na pera para sa mga panahon na hindi pa sure kung magka-client ka o success, di ba? So, kung ikaw ay, sabihin naman natin na considering na hindi ka employed, nasa bahay ka, and hindi nating first time mom ka. So again, depende ha. Ito muna yung scenario na binibigay ko. So kung first time mom ka, tapos ikaw mag-aalaga sa anak mo, yung asawa mo nagtatrabaho, diba?
paano kung wala? Di, ikaw rin lahat. So, kung sabihin natin nagtatrabaho sa mo at ikaw yung mag-aalaga sa anak mo, so alamin mo na sa checklist mo, ilang oras yung kaya mong ilaan. Kaya mo ba mag full-time? Kasi pag virtual assistant, most likely, full-time yan. Full-time, di ba? Pero pwede rin naman part-time kasi may mga clients naman na naghahanap talaga ng part-time. Di ba? Pero sabihin na natin na alamin mo sa sarili mo, parang, Ma'am Shi, ang kaya ko pa lang talaga sa ngayon is part-time kasi wala pa akong nahanap na, wala pa akong helper or kasama sa bahay na pwedeng tumingin sa anak ko. Lalo na kung kakapanganak mo pa lang, di ba? Which is, sa totoo lang, hindi ko rin na-advise na mag-assistant ka agad o mag-VA ka agad. Siyempre, kailangan na attention talaga ng anak mo. Di ba? Kaya case-to-case basis din talaga to eh. Parang walang one strategy for all eh. So, ikaw talaga makakalan. So, sabihin natin, ito na naman, puro condition tayo. So, pero kung sa tingin mo, ay, Ma'am Shi, sa totoo lang, kahit mahirap, kailangan ko talaga mag full-time. Kailangan kong manap ng paraan para mag full-time kasi dito ko kukunin yung lahat ng panggastos namin ni baby, diba? O sige, full-time. So, kung full-time talaga ang decision mo, dun tatakbo yung lahat na susunod na mga steps na ilalagay mo dun sa list. Okay? Full-time. So, ano ang plano mo? Kukuha ka ba ng helper, hahanap ka, or tatawag ka ng kasama sa bahay, kamag-anak, mga ganyan. So, pag okay na rin yung ganun mo, yumuko ka. Yumuko ka, daddy. Okay, hold on. Yumuko ka na lang. Sige, edit ko. Sige na, go. Lakad na, bili. So, sabihin natin na, may makukuha ka naman, makakasama ka. So, okay na. So, kaya mag full-time. Now, the next question is, kung meron kang makakasama, ano naman yung availability niya at availability mo? Kaya mo rin ba na magpanggabi ka? As in, yung sa gabi ka mag-work, tapos sa daytime, makakatulog ka ba? Or, ang kaya mo lang is daytime ka mag-work habang meron kang kasama sa bahay kasi sa gabi, ikaw yung magbabantay, ikaw yung mag-aalaga sa anak mo at kailangan mo matulog, di ba? Kasi yung, sabihin natin, health mo, magsasuffer, mahirapan ka, hirap kang matulog, mga ganon. So, kailangan mo rin kasi i-consider yun, di ba? Hindi tayo pwedeng jump lang ng jump, di ba? So, sabihin natin, sige, daytime lang po, Ma'am Shi, kasi pag night, hindi ko kaya, or kailangan ako ni baby, ganyan, yung helper makasama ko, pang daytime lang. So, habang nagbabantay yung mga kasama ko, makakapag-work ako, sa gabi, kami na lang ni baby, mga ganung bagay. Now, the next question is, ano yung mga services, or ano yung skill na meron ka na sa tingin mo pwede mong magamit na or mai-offer online, diba? Baka meron ka na kasing skill na alam dyan, kunwari dati ka nagtrabaho sa company or dati ka call center agent, sa tingin mo pwede mo magamit to offer that service to potential clients online, pwedeng local, pwedeng international, diba? Mostly kasi foreigner talaga yung mga clients na ako. Pero meron din mga local, ha? Kung meron ka ng sa tingin mo like video editing, graphics, magaling ka, or nagpo-promote ka na rin sa sarili mong negosyo, like dati, nagmamanage ka ng Facebook page mo, ganyan. So, kung wala ka pang mga skills talaga na sa tingin mo pwede mo i-offer, kasi pwede na yun pwede ka na mag-start, ganun i-convert mo lang siya into online, okay, to digital. Pero kung wala pa talaga, edi ano na lang, teka, naka-record ba ako? Just to make sure na naka-record ha, kasi hindi ko nakikita. Wait. So, going back. Sabi ko nga, i-check mo kung meron ka ng current skill or skills or even talent na kaya mo nang i-provide. Kasi sa online, guys, pwede rin naman pati talent, lalo na kung sa Fiverr. So, kung hindi pa kayo aware kung ano yung Fiverr, it's a platform. It's like a marketplace na kung saan pwede kang mag-offer ng mga skills and even talent. Teka lang, guys. Okay, kaya lang hindi ko na i-discuss yun dito kasi meron akong separate videos for that. So, kumbaga basta pwede yun, pwede. Pero kung sa tingin mo, ay, Ma'am Shi, kasi nabalitaan ko yung virtual assistant, ganyan, gusto ko mag-virtual assistant, yun na lang. And sa ngayon, wala pa akong mga skills talaga na i-offer or wala pa akong alam sa
pag-online job, mga ganyan, wala pa. Pero interesado ako maging VA or virtual assistant. Okay, so ganun na nga natin. So kung ganun din lang, ang next sa list mo, next sa list mo is mag-create ng mga accounts sa mga online job sites. Kahit siguro isa o dalawang online job sites. For example, Upwork, o kaya OLJ, or, dun muna sa dalawa na yun, OLJ or Upwork, o kaya LinkedIn. Why? Bakit kayo kailangan mag-create ng account? Para makapag-search kayo ng mga job postings. Unless may makita kayo sa iba, like sa mga groups, sa mga Facebook groups, diba? O kung saan man meron. Ang goal natin is for awareness and familiarization ng mga job postings. Ano ba yung mga karaniwang task na hinahanap ng mga clients, di ba? Ano ba yung mga needs nila? Ano ba yung mga challenges ng mga potential clients? Kasi, aalamin mo nga rin parang kunwari sa mga company, parang di ba may mga hiring. Pag pupunta ka like sa Makati, ganyan, may mga for hiring. So, dito, online. So, hanapin mo, saan yung mga platforms na yun na kung saan nagpo-post ng mga trabaho. Kasi para malaman mo muna ano yung mga task na karaniwang hinahanap or mga task na kailangan na pag-aaralan mo. Diba? Kunwari binanggit doon, kailangan pala ng mga sa mga virtual assistant, may mga company na naghahanap ng VA na magaling sa pagmamanage ng social media, or kahit pa paano, nag-edit doon ng video sa Canva, nag-design, or nagpo-promote, yung mga taga-research, mga iba-iba kasi mga tasks ng VA, hindi ko yun madi-discuss dito talaga kasi merong mga separate videos na ang ginawa para doon. Masyadong marami ang task ng isang VA na hindi talaga kaya upuan ng ganito lang. Okay? Marami yung maaral. So at least, again, for familiarization. Diba? Tapos kapag meron ka nang nakitang mga ganyan, alam yung sarili mo din, alin dito yung kaya ko munang pag-aralan. Diba? Kasi, syempre, pag sinabi mo pag-aralan, it's either aralin mo siya for free, hanap ka ng mga free resources sa YouTube or sa mga iba't ibang platforms like Skillshare, Udemy, or baka kailangan mo na ng coach or mentor para mas mabilis-bilis yung progress mo sa pag-aaralan mo. Okay? But just be reminded na sa paghahanap mo ng mga tasks and job postings, remember, hindi lahat ng VA ay pare-pareho ng trabaho. So, may tendency na kapag nakita mo sa isang company na ito, hiring nila, at naghanap ka pa, maaring iba na naman ang job posting, iba na naman yung task, iba na naman yung skills. Aaralin mo lahat. Ay, nako, girl, sigurado ko overwhelm ang labas mo dito. Teka. So, consider mo yon. Kasi pag inisip mo, ay parang kailangan para pag-aralan ko, ay ito rin pala. Ngayon pa lang nire-remind na kita na the more na nag-explore ka, the more na marami kang makikita. And even yung pag-attend ng mga webinar, yung tinatawag na seminarista, yan, lakad ako ng lakad kasi nagliligpit nga ako. So, the more na aral ka ng aral ng ganyan, may possibility talaga na ma-shiny object syndrome ka, ma-overwhelm ka kasi ang dami palang aralin, dami pa practicein, ang dami yung prepare. Ganyan. So, ganoon talaga, lalo pagka namumuhunan ka Diba? So, talagang gagamit ka ng time, energy, effort, patience, and considering pa na, syempre, pag humanap ka ng helper, babayaran mo yun. Or kung sakali man, tutulungan mo yun, diba? So, yun. Consider mo din yun. Pero hindi kita dinidiscourage, ha? Hindi kita dinidiscourage. I'm just telling you what to expect para alam mo. So, ayun, may nakita ka ng mga skills, napag-isipan mo, ay, sige, mag-take ako ng course. Diba? Para mas mabilis-bilis kaysa mag-solo flight ako. Kasi dati ako, solo flight lang ako nun. Wala namang courses kasi dati nung panahon ko, 15 or 16 years ago. So, ayun, ngayon, meron na. Kaya lang, be aware lang talaga. And then, isama mo na rin yung, yung intention mo, okay? Yung goal mo. Tama mo na rin, consider mo na rin. So, ito yung sinasabi ko as checklist. Pwedeng may mauna, or pwedeng ito na lang dapat pala yung mauna, ganyan. Kasi baka may mas una pala yung goals or kasi hindi na pala kailangan yung sinabi ko. Kasi meron ka na nito, meron ka ng ganyan. Kaya checklist.
So, ayun, ang goal ko talaga makaipon ng sabihin nating 100,000 per month. Kasi, ang laki ng mga babayaran namin, like bahay, gastos ni baby, bayad sa uukunin kong helper, and yung mga utang namin, ganyan. So, ang goal mo is kumita ng 100,000 per month. I'm just giving you an example, ha. So, kung ganon, at syempre, pag alam mo na yung goal mo, yung mga gagawin mo ngayon na steps or hakbang para doon, dapat pag-align or papunta ron. Kasi kung ang 100,000, tas ang sweldo mo, makukuha mo ay mababa, syempre, di ba mimit yun? Kaya mo ba mag-double work, double shift, dalawang client, dalawang 8 hours, gano'n. So, maging makatotohanan ka din, ha? Ayun, tapos, pero, pwede rin naman sabihin natin, nag-take ka ng courses, pinractice mo, make sure to apply, take actions talaga. Kasi kapag puro aral lang, sabi ko nga, aral, kala mo, seminar dito, seminar doon, tapos hindi mo ina-apply, lunod ka. Sayang ang time, di ba? So, kasama sa gagawin mo, sa paghahanda mo, ang pagpa-practice. Ibig sabihin, magpa-practice ka din mag-apply. Okay? Yung mga inaaral mo, i-try mo mag-send ng application dun sa mga job postings na nandun. So, syempre, mag-create ka ng profile, di ba? Kanina sabi ko, create ng profile, and as you research, as you attend to seminars, webinars, ganyan, practicein mo yon. As you practice, you will start building your profile and your portfolio. Okay? Yung portfolio, yun yung mga pruweba mo na nag-aaral ka. Kasi wala ka pang experience, di ba? So, kailangan mag-aral ka, mag-practice ka. Yung mga sample works mo, ilalagay mo sa mga, kasi may mga tutorial din ako on how you can create portfolio. Tignan mo na lang sa channel ko. Medyo luma na siya, but you'll get the idea. So, ikaw na lang bahala kung saan mo siya gustong ilipat, kung saan mo siya gustong iset up. Okay? So, ayun na. Mag-create ka na ng portfolio, binubuo mo na yung profile mo, and then you start applying for jobs. Why? Kasi kailangan mong ma-practice. Ma-practice sa maraming bagay. Ma-practice sa interview, ma-practice ma-interview, ma-practice mag-send ng application, ma-practice sa pag-fail. Anong gagawin mo kapag nag-fail ka, hindi ka natanggap sa interview, ayaw na. Diba? So, apply na apply para malaman mo ano yung mga room for improvements. Diba? Malaman mo din kung anong gusto at ayaw mo. Kasi babanggitin naman sa'yo, makikita mo dun kung sabi nila, night shift lang pala kailangan, akala mo day shift, mga ganon. Kailangan pala magaling sa English. Kailangan pala ganito, ganyan. Kailangan pala may equipment ako, kailangan pala may camera, wala ka pa. Mga ganon. So, para alam mo, mapaghanda mo. Kaya part ng pagpa-practice, ang pag-a-apply at pagkaka-reject. Kasi doon ka talaga matututo. Okay? So, ayun na. So, ganun lang. Parang it's a cycle lang din habang sisimula. Kasi nga, parang nagtatanim ka ng buto talaga. So, kasi send mo na application, doon ka mag-grow, doon ka mag-improve. Yun yung landas na sinabi ko. Yun ang magiging journey mo kung yun ang pipiliin mo. What if naman, ibang usapan naman kung, Mamshi, parang instead na maging VA, gusto ko isang skill lang to offer. Kasi meron naman na talaga ako, nag-edit naman ako ng videos Parang kaya ko naman na yun, or nag-graphics ako, yun na lang. So, iba na naman yun, di ba? Pwede mo siyang i-offer as in, yun lang, or pwede ka mag-apply as yun lang, and then hanapin mo na lang din, sino yung mga ideal clients mo para doon. Diba? Like video editing, sabi mo, nag-video editing ka. O baka may mga content creators or business owners na nangangailangan ng mga editors. Diba? Siyempre, isang malaking bagay yan na maitutulong mo. Kasi busy yung mga tao, diba? Busy yung mga clients. So, wala na silang time para doon. So, siyempre, pagka sinabi mo, video editor ang gusto ko or video editing gusto ko, ano yan mo? Again, profile mo, portfolio mo, pruweba na kaya mong tumulong, mag-samples ka, i-show up mo or i-build mo yung brand mo para makilala ka. Kasi instead of sending applications only, pwede ka rin mag-attract. Di ba? Makaka-attract ka ng mga potential clients. So, may mga iba't ibang strategy talaga. Pero, when you say attract, ang kailangan mo i-build is yung profile mo, yung brand mo, para sila mismo, yung mga potential market or clients mo ang lalapit sa iyo.
Diba? So, hanapin mo sa sarili mo, ay, parang mas bet ko yung nag-a-attract. O kaya, ay, Ma'am Shi, mas gusto ko pa rin yung nag-a-apply or hinahanap sila. Yun. Okay? So, talagang pagtatanim ng buto. When I say pagtatanim ng buto, yung iba, ginagawa nila sa mga group sila nagtatanim ng buto. Nagko-comment sila, yung mga real comments, authentic comments. Para tumutulong sila sa mga groups kung saan doon nakatambay yung mga potential clients nila, like mga content creators. Ay, normally, nandito sila sa group na to, or meron silang channel, tulong ako doon, comment ako para mapansin ako, para pag chinek yung profile ko, makita niya na, si Sheena pala, or si ganito, may ang profile niya, nag-edit siya ng video. Diba yung mga ganon, mga client, pag tinignan ko sino ba tong comment na to? Tignan ko nga. Diba? Mamaya magkataon, ikaw pala yung hinahanap niyang tao. Diba? Ayun, ganun lang. Yun yung mga ilan sa mga pwede ko ma-advise sa inyo na pwede niyong simulan. Kasi sabi ko nga, case-to-case basis na siya. Hindi na siya one step for all. Yung kanina na sabi ko na mag-start ka sa ilang oras yung kaya mo, ay, pwede mo rin palang simulan sa ano ba yung goal mo. Diba? Kaya maraming pwedeng starting point eh. Pag goal mo, diba? At saka yung pagka nag-isip ka na isang skill na lang, hindi rin naman. Kasi, ako kasi actually, nag-start ako as VA, as virtual assistant before, and then maraming years na nag-VA ako at kami mag-asawa. Bago ako nag-desisyon na mag-niche daw na. Ibig sabihin, isang skill na lang to offer. Okay, isang skill na email marketing, then na-upgrade siya, nag-level up naman ako to marketing automation. Yun naman yung ino-offer ko na sa Fiverr. Kaya sabi ko, pwede sa Fiverr mag-offer ka ng service. Tapos, from there, tsaka ako nag-grow. Okay? Yung iba na mga, like yung mga students ko, nag-start sila hindi as BA, kundi as MA or marketing automation na agad. Nag-take sila ng course ko. Yun na yung starting point nila. And then from there, tsaka sila naman nag-try naman mag-BA, mag-virtual assistant. And then nakita nila sa sarili na ay, hindi pala nila bet yung marami masyadong trabaho. Kasi pag VA ka, lalo na pag executive assistant ka, ultimo pag-grocery, ultimo personal na buhay ng client, pwede kang tumulong. Ay, dito pala. So, ayun. Kaya, iba-iba talaga. So, para sa akin, doon sa ibang mga nakakausap ko na mga, let's say, mga beginner, sinasabi nila, ay, Ma'am Shi, parang, ipat natin. Yan. Ay, yung iba sinasabi nila, yung mga estudyante ko nun, iba sabi nila, parang ayaw na lang nila mag-VA. Yung isang skill na lang para doon na lang sila tututok. Akala niyo ba madali na yun? Porkit isang skill yun na talaga. Mahirap pa rin yun kasi, syempre, skill pa rin yun na mini-major mo. Parang ganyan. Pero, doon ka kakapit ngayon sa goal mo. Doon sa biggest why mo. Bakit mo nga ba ito sinimulan, di ba? So, kung ang mga reasons mo, like, gusto ko malagaan ang pamilya ko, gusto ko makasama sila, gusto ko malagaan yung baby ko, gusto ko pa rin kumita, ganyan. So, doon ka kakapit. Para kahit anuman challenges yung may experience mo, hindi ka basta bibitaw, di ba? Kasi guys, hindi madali itong ginagawa natin. Di ba? Parang full-time mom na nga tayo or full-time, sabihin natin ikaw ay breadwinner, wala ka pa mga anak, pero may sinusuportahan ka pamilya, o sabihin natin sinusuportahan mo sarili mo. Di ba? Hindi porkit nagsabi ka na gusto mo na mag-online job, magiging madali na ang buhay kasi nasa bahay ka. Kasi remember, mas marami pang ang distraction dito sa bahay. Lalo kagaya nito, di ba? Kailangan mag-video habang naguhugas kasi kailangan kong pagkasya ng oras ko. And kailangan ko re-include, sinasama ko na rin, incorporate ko na rin, pati fitness life ko. Di ba? Like, nagsasampay ako habang nag-i-steps or sumasayaw-sayaw. Kasi yun lang yung kaya ng time ko. Ayokong mawala yung fitness life ko. Diba? Kasi dati talaga napapabayaan ko yung sarili ko. Which is, yun ang isa pa sa i-advise ko na wag yung pababayaan yung sarili nyo. Kahit sabihin mo kung gaano kahirap yung time management mo. Kasi busy ka na nga sa work, wala ka ng time, kailangan mo kumita. Eh girl, mas malaki gagastusin mo, mas malaki ang nakataya kapag nagkasakit ka.
It's a reminder na from someone na naka-experience ng mga ganon. And yung mga, sabi ko nga, yung mga students ko, naka-experience din na, meron ako estudyante na nakukonfine dahil sa overwork. Diba, sabi ko nga, walang badge of honor ang overwork at burnout. So, hindi mo kailangan. Sa una, siguro pag namumuhunan ka talaga, mag-spend ka ng maraming oras, diba? Ng maraming effort, puyat, pagod, kasi part naman yun talaga halos sa ginagawa natin. Pero, as you go on, dun mo makikita yung mga, ano ba yung mga diskarte na pwede mo i-apply, na pwede mong gawin para hindi ka na sobrang mapuyat ng ganon, and makapaglaan ka pa ng mas maraming oras sa pamilya mo, pero kumikita ka pa rin. So, yun ang, ako ngayon, yun ang isa sa goal ko talaga, magkaroon ng maraming time, and at the same time, kumikita pa rin. Diba? Yung sobra sa kailangan namin. Kasi this is still a challenge. And, like kunwari, pag-hire ng mga possible na assistant mo, na pwedeng gumawa ng ibang trabaho mo, yung papasa mo, parang mini agency. Yun, isa lang yun. Isa yun sa marami. O kaya, magtaas ka ng offer. Basta yung kaya mong panindigan, ha? Diba sabi nga, with great power comes great responsibility. So, hindi porkit kailangan mo ng malaki, magcha-charge ka na lang basta-basta. Kailangan mong panindigan. Ano ang kaya mong ilagay sa table? Ano ang kaya mong i-offer? At sa ganitong amount, anong kaya mong i-provide? Kunwari, sabi natin $20 per hour. Bakit $20 per hour? Anong kaya mong itulong? Diba? Na worth it. Okay? Ano pa? Isa pang gusto kong iparating is, kasi may mga naging students ako before, mostly mga naging OFW or mga nagtatrabaho na sabi, ay ma'am, gusto ko mag-take ng course mo, yung marketing automation, para makapag-resign na ako kasi gusto ko na mag-online job. Talagang sinasabi ko, wag ka muna magre-resign. Wag ka basta-basta magre-resign. Kasi nga, kailangan talaga, kagaya sinabi ko kanina, kailangan meron kang backup money. Kasi hindi mo rin sigurado itong gagawin natin na to, yung pag-aaral. And it doesn't mean na kapag nag-aral ka, or hindi porket nag-aral ka ng course, it's a guaranteed 100% success na agad. Kasi diba, kahit gaano ka ka-interest, titignan mo pa rin kung mag-work yun sa'yo. And sasamaan pa rin ng diskarte. And hindi sa lahat ng oras yung coach mo yung aasahan mo, kasi ikaw at ikaw din talaga yan. Ang lessons I provided, ang guidance and assistance are there. Pero at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin talaga ang tutulong sa sarili mo. Okay? Take it from someone na na-experience na yan ng maraming beses at natuklasan ko talaga, na-witness ko yan sa ilang mga students ko. Kaya talagang sinasabi ko pa lang ngayon na huwag kayong umasa lang sa course. Kailangan mo pa rin mag-aral, i-practice, and even to sometimes research outside the course para malaman mo pa rin, mai-compare mo pa rin, and mai-apply mo kung ano yung mga natututunan mo sa loob. Ganon. Susunod na dyan yung bank accounts, kasi kailangan naman talaga yun. Dahil doon ka babayaran, doon ka sa sweldo, di ba? Huwag niyo kalimutan talaga yung mga sample yung sa portfolio, kasi mahalaga talaga yun. So, ayun lang. Ayoko naman kayong sobrang lunurin. I think yun pa lang enough na rin. Along the way, meron ka pa rin matutuklasan. Okay? And always be grateful sa kung ano man yung mga ma-experience mo sa journey mo. Failure, positive or negative, pros and cons, mga ganyan. Lahat yan ay part ng process. And always practice gratitude. Kasi iba talaga. And by the way guys, meron akong naka-post na video dyan sa channel natin. Ang title niya is We Do Have. Ayan. I highly recommend that you watch that video. Meron akong mga in-interview dyan, may mga kasama ko. Yan yung kung paano mo i-align yung gusto mo ngayon at yung kung saan ka na. Yung parang future self mo, paano sila mag-a-align. Kunwari, gusto mo maging
successful virtual assistant, earning 300,000 per month, parang ganon. So, yun yung future self mo. Now, nasan ka? Nando ka pa lang sa point na nagsisimula ka pa lang. So, paano sila mag-a-align? Yun, gusto ko mapanood yun kasi makakatulong yun lalo dun sa goal nyo at kung paano kayo paano nyo marireach yung goal nyo. So, ilalagay ko na lang yan dyan dito or dito. Panoorin nyo guys bago pa kayo magsimula mag-create ng kung ano-anong account and mag-apply, ito muna panoorin nyo para mas merong path or merong parang mas guided yung gagawin mo. Okay? So, ayun lang. So, pasensya na, sinabay ko na talaga sa paghuhugas. Tingnan nyo, nakatapos ko ng paghuhugas, nakapag-record pa ako ng video. So, we'll see kung sa mga susunod, ano naman ang gagawin ko para na makapag-record ng video. Kasi gumagana talaga yung process ko ngayon. Yung aking, yung idea ko ngayon, and kung sabi ko, kung aantayin ko pa yung makapag-makeup ako, makapag-set up ako ng lighting, makapag-set up ako ng kung ano-ano, malamang wala na. Hindi ko alam kung yung sasabihin ko. Ayun, thank you for watching and see you in our next video. Oh, don't forget to hit the subscribe button and yung i-like nyo lang, and please do ask questions para alam ko rin kung ano yung mga interesado kayo, baka meron pa akong maisagot, or kung ano yung mga, kung nagugustuhan nyo rin pati yung mga vlog and sit-down videos na sinishare ko. Sana magustuhan nyo pa rin. Okay? And kung may mga suggestion na rin kayo, sama nyo na rin. Okay? And even personal questions. Ayan, sige lang. Go ahead. Kasi gusto ko rin naman talaga nagbabasa ng mga comments. Okay? So, ayun lang. Salamat. Thank you for watching and see you in our next video. Bye for now. Sa kamay ko.